May tao ba diyan? Tulong, may tao ba diyan? Tinulak ni Tang Li si Xiaoyu sa tubig. Kuya, iligtas mo ako. Hindi ako marunong lumanggoy. Mamamatay na ako sa loob ng 2 araw. Hindi ko talaga dapat siya inasahan. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Xiaoyu. Gising. Kuya Yun Xiao. Mamamatay na ba ako? Hala? Miss Tang, lahat ng gamit mo, ang lahat ay nasunog na sa incinerator. Pero may isang bagay. Hindi namin kayang direktang magdesisyon tungkol dito. Naipadala na sa'yo. Sag. Pasok. Second miss, gising ka na rin sa wakas. Ito ang package na dumating, habang ikaw ay walang malay. Ito ang mga rosas na ibinigay sa'yo niyang Master P. Noong 18 kaarawan mo, di ba? Maraming nainggit sa'yo noon. Yali. Gusto kong malaman, pagkatapos kong malunod, sino ang nagligtas sa akin? Hindi siyang Master P. Ang security guard ang sumagip sa'yo. Ikaw naman ang fiance niya. Halos mamatay ka na sa pagkalunod, pero ang first miss lang ang inaalala niya. Kung hindi mo alam, iisipin mong sila ang magkasintahan. Dumating na siyang Master P. Mahal ka pa rin niyang Master P. Kuya. Ang Li, dahil sa'yo, walang malay si Xiaoyu at nasa ospital. Pero nakahiga ka lang dito at nakikipag-usap. Halika, sumama ka sa akin sa Ancestral Hall. Eli, pumunta sa dambana. Aminin ang iyong kasalanan ng maayos. Magmamakaawa ako para sa iyo. Tara. Tang Li. 18 taon kang inalagaan ng pamilyang Tang. Naiinggit ka lang palagi kay Xiaoyu. Pwede pa namin yan patawarin. Pero sinubukan mo pa siyang lunurin. Kung hindi dahil kay Yun Xiao, na agad na nagligtas kay Xiaoyu, ang aking mahal na anak, ay nasira na ng isang walang utang na loob na tulad mo, na nasira na ang lahat. Kayong magpamilya. Talagang bulag ang mata at puso. Walang hiya. Sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Tang, nagtataka ako kung bakit ka pa rin nagsisinungaling. Dalhin siya sa dambana para parusahan. Ay, teka. Tito, si Tang Li ang aking fiance. Hayaan niyo akong kausapin siya. Ali, humingi ka na lang ng tawad ng maayos. At itatapos na natin to. Tena. Talagang wala kang tiwala sa akin. Nagpapatigas pa rin ng ulo. Yun Xiao, umalis ka. 20 hampas ng pamalo. Ipapatupad na ngayon. 20 beses. Ito ang una. Tito, Yun Xiao. Nagkamali si Tang Li. Kaya dapat lang na. Turuan siya ng leksyon. Nga, Yun Xiao. Isipin mo si Xiaoyu. Nasa ospital pa rin siya. Hanggang ngayon. Ali. Nasa ICU pa rin si Xiaoyu. Nasa bingit ng kamatayan. Kung humingi ka ng tawad kay Tito, hindi ka na parurusahan. Tena. Wala akong ginawang mali. Hindi ako amin. Hindi ka talaga nagbabago. Mahal na mahal ka ni Yun Xiao. Sayang lang. Anak ng. Pag-ibig? Pag-ibig ba ang pagbibigayng bracelet na ayaw ni Tang Xiaoyu? Pagbibigayng paboritong rosas ni Tang Xiaoyu? Pagbibigayng natirang sabawng manok ni Tang Xiaoyu? Kung pag-ibig ang lahat niyan, bakit hindi mo na lang mahalin si Tang Xiaoyu ganyan? Iba ka kay Xiaoyu. Iba, Daddy, ikaw ang mundo ko. Pero ang mundo mo ay si Tang Xiaoyu. Ako ay isa lamang. Naive at madaling lokohin na bloodbag. Inagaw mo ang kalayaan ko. Pinigilan mo ang mga hilig ko. Mula nang lumapit ka sa akin, ginawa mo na akong kapalit niya. Ali. Ayos lang. Hindi mo na rin naman ako makikita. Tang Li, ang mga sinabi mo, hindi ko nagagawin yan sa susunod. Pero huwag mo namang sadyain na magsalita ng masama para inisin ako. Ha? Sa tingin mo nagtatampo lang ako? Hoy, ano? Gising na si Xiaoyu. Yun Xiao. Pupunta na ako sa ospital. Tang Li, gising na si Xiaoyu. Kukumbinsihin ko siyang patawarin ka. Huwag ka nang mag-eskandalo.
Binibining Tangli, pagkalipas ng isang araw, magpapadala kami ng espesyal na sasakyan para sunduin ka. At tungo sa cremation site ng libing. Oh, hindi ba si Tangli yan? Ilang araw na ang nakalipas, sadyang itinulak niya. Si Binibining Xiaoyu sa tubig. Halos mamatay siya sa bugbog. Ngayon, dito na naman siya nakadikit. Gustong kumapit kay Yun Xiao. Huwag niyo naman akong sabihan ganyan. Ako, matagal ko nang pinatawad ang kapatid ko. Dumating siya ngayon, para sadyang basbasan kami ni Kuya Yun Xiao. Kung ganon, sana ay puro malas ang dumating sayo. At walang mangyaring maganda sayo. Tangli, hindi ba sinabi ko na sa'yo, ang engagement namin ni Xiaoyu ay para lang pasayahin siya. Ang hina ng loob ni Xiaoyu. Tangli, mag-sorry ka kay Xiaoyu. Magsusorry ako sa kanya, maliban kung mamatay ako. Ikaw, Tito, Ita, huwag niyo na pong pilitin si Tangli. Dito ka lang. Hindi pa stable ang kondisyon ni Xiaoyu. Kailangan niya ng dugo anumang oras. Naiintindihan ko. Huwag mo na siyang patulan. Miss Tang, ang sasakyan na maghahatid sa inyo sa krematoryo ay darating sa loob ng 20 minuto. Tangli, napakahalaga mo sa akin. Magkakasal tayo. Tenga, mulang gayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kelly, pakidala ang kasulatan pagtatapos ng ugnayan sa engagement party at ibigay kay Pei Yun Xiao. Miss Tang, ang sasakyan na maghahatid sa inyo sa krematoryo ay naghihintay na sa labas. Pei Yun Xiao, ang nagmamahal sayo, hindi mo pinahahalagahan. Pero ang hindi nagmamahal sayo, itinuturing mong kayamanan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hihintayin pa. Kuya Yun Xiao, dapat lumuhod ka na, at isuot sa akin ang singsing engagement. Oh, Kuya Yun Xiao, ito lang ang gusto ko. Hindi mo naman siguro ako bibigin, di ba? Xiaoyu, papakasalan mo ba ako? Opo, Young Master P. Wala na po si Miss Tangli. Ano? Yaya Liu, anong kinagsasabi mo? Tatawagan ko si Tangli ngayon. Hello, ang numerong inyong tinatawagan ay hindi na aktibo. Paki-check at subukang muli. Young Master P, huwag niyo po akong masamain sa pagiging madaldal ko. Kung talagang mahalaga sa inyo si Miss Tangli, ngayon, dapat kayo mismo ang maghanap sa kanya. Huwag niyo nang hintayin na tuluyan siyang mawala, bago kayo magsisi ng husto. Hindi ako iwan ni Tangli. Nagpapanggap lang kami ni Xiaoyu na engage. Nagtatago lang siya dahil nagtatampo. Hello, bakit? Ikaw, anong sinasabi mo? Tito, anong nangyari? May balita na ba kay Tangli? Sa tingin ko alam ko na kung nasaan si Tangli ngayon. Nasaan siya? Danjiang Road, No 51. Ihanda ang sasakyan. Yun Xiao, bago ka pumasok, maghanda ka muna sa kung anong makikita mo. Anong paghahanda ang kailangan kong gawin? Galit lang sa akin si Ali. Susuyuin ko lang siya at magiging maayos na ang lahat. Sino to? Sir, dumalo ka rin ba? Sa libing ni Miss Tangli. Tangli. Libing. Paano nangyari yan? Daddy, ikaw ang mundo ko. Pero ang mundo mo ay si Tang Xiaoyu. Ako ay isa lamang, na inosente at madaling lokohin na bloodbag. Inagaw mo ang kalayaan ko. Nilimitahan mo ang mga hilig ko. Mula nang lumapit ka sa akin, itinuring mo na akong kapalit niya. Ali,
Ayos lang. Hindi mo na rin naman ako makikita. Yun Xiao, ayos ka lang ba? Yun Xiao, kalmado ka muna. Baka fake lang yan ulit. Matibay ang buhay ni Tangli. Hindi siya basta-basta makakagulo. Tama rin yan. Naggatampo lang si Tangli sa akin. Hindi siya alis sa akin. Tanggalin nyo yang lapida agad. 3 ang bibilangin ko. Ibalik nyo si Tangli sa akin. Baka si Tangli, tunay na namatay na. Hindi puwed. Sa mga nakaraang araw, kakaiba ang ugali niya. Paulit-ulit niyang sinasaktan si Xiaoyu. Ang pagtakas niya ngayon, para lang, makuha ang atensyon natin. Pero si Xiaoyu, takot na takot siya mag-isa sa lounge. Tumawag kayo kay Lola agad. Uwi na tayo para samahan siya. Ara na. Nabalitaan ko si Tangli. Tumakas na pala. Dapat nga siyang umalis ng matagal na. Hindi na sayang ang mga taon ko. Pagpapanggap na mahina. Ako nga ang nagtulak sa kanya sa tubig ilang araw na ang nakalipas. Akala ko mahina ang buhay niya. Grabe, hindi pala siya namatay. Xiaoyu. Mahal mo ba talaga si Pei Yun Xiao? Ang tunay na nagmamahal kay Pei Yun Xiao ay si Tangli. Hindi ko siya gusto. Kahit itapon ko pa siya, hindi ko siya ibibigay sa kanya. Mabuti na lang. Ngayon, ang babaeng ito. Sa wakas ay napilitan kong umalis. Simula ngayon, hindi ko na kailangang magkunwaring mahina. Tang Xiaoyu. Mepe, Kuya Yun Xiao, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Narinig ko ang lahat kanina sa labas. Magkapaliwanag ka pa. Xiaoyu, mula nang ampunin natin si Tangli, malinaw kong sinabi sa'yo. Babae si Tangli, hindi siya kumakain ng marami. Bakit mo pa rin siya pinilit umalis? Ang tunay na anak ng pamilyang Tang. Paanong magiging ganito kalupi? Talagang binigo mo ako. Sabi mo, mapanlin lang si Tangli. Kaya sa loob ng maraming taon, nag-iingat ako ng husto. Sino ang mag-aakala na kahit anong pag-iingat, ang kalaban ay nasa loob ng bahay? Mepe, nakalimutan niyo na ba? Noong nasunog ang bahay ng pamilyang Tang, ako ang walang takot na pumasok para iligtas kayo. Lola, noong nagka-flu ka, ako ang nagbantay sa'yo gabit araw. Kahit may panganib na mahawa ako, inalagaan kita. Pero ngayon, dahil lang sa isang maliit na pagkakamali, na ginagawang lahat, bakit niyo ako sinisigawan ng ganyan? Maliit na pagkakamali. Hanggang ngayon, nagkatago ka pa rin? Kuya Yin Xiao, dati sinabi mo, ang paborito mong painting ay ang pagbubukang liwayway ko. Sabi mo, tulad ko, nagbibigay ito sa iyong pag-asa. Xiaoyu, ikaw ba ang nagginta? Ang larawang ito. Naman, Kuya Yin Xiao, ako ang nagpinta ang larawang ito. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. At saka, dati hindi ako nagluluto. Pero dahil gusto mong wonton, nag-aral ako magluto magdamag. Kuya Yin Xiao, ito ang wonton na ginawa ko para sa'yo. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Hindi ba sapat yan para makuha ko ang pagpapatawad mo? Ako, Kuya Yin Xiao, kahit na nagkamali ako, pero kung talagang mahal ka ni Tangli, bakit ka niya iwan? Nagsisinungaling ka. Ginoong P, narito ako para ilantad si Binibining Tang Xiaoyu. Yaya Liu, anong ginagawa mo? Lahat kayo ay niloko niya. Sa loob ng maraming taon, wala siyang ginawa para sa inyo. Wala ni isa. Ang lahat ng sinabi niya kanina ay mga kredito na inangkin niya mula kay Binibining Tangli. Ano nang sinasabi mo? Ginu, Ginang, noong sunog na yon, si Binibining Tangli ang nagtangkang iligtas kayo. Nasugatan pa nga siya sa likod dahil sa bumagsak na kahoy. Salamat sa aming Xiaoyu, na isinakripisyo ang kanyang buhay para iligtas kami. Ginang, noong nagkaroon kayo ng trangkaso, si Binibining Tangli rin ang nag-alaga sa inyo ng walang tigil. Dahil doon, nagkaroon din siya ng mataas na lagnat at muntik nang mamatay. Ginoong P, ang painting na pinangalan ng pagbubukang liwayway. Sa totoo lang, ginawa yon ni Binibining Tangli. pagbubukang liwayway. Naalala mo pa ba noon? Dahil sa panggigipit ng pamilya, sobrang stress, ginawa ni Miss Tangli ang painting na pagbubukang liwayway para lang may balik ang pag-asa mo. Si Young Master P, dahil sa pressure mula sa pamilya,
Hindi lang siya makakain. Madalas pa siyang hindi makatulog sa gabi. Hindi, kuya, kung magpapatuloy ito, manghihina ang katawan mo. Kailangan ko siyang pasiglahin ulit. Sa ngalan ng buong mundo, sana ay masaya ka, kuya. Pero si Xiaoyu, alam na alam niya ang tunay na intensyon ni Miss Tang Li. Pero inangkin pa rin niya ang kredito. At pinagbantaan pa niya na huwag sabihin. Bakit mo pinalitan ang pangalan ko? Sa painting ko? Isa ka lang magandang ampon sa pamilya namin. Huwag na nating pag-usapan ang painting na yan. Lahat ng sayo ay sa akin. Bakit ka nakatitig? Kung maglakas loob kang sabihin kay Kuya Yun Xiao, maniwala ka, papalabasin kita ngayon din. Kuya Yun Xiao, hindi po ganoon. Tinuring ko si Tang Li na parang tunay kong kapatid. Nakikita mo naman yan, di ba? Ang tao ang gumagawa, ang Diyos ang nakakakita. Sa loob ng maraming taon, tinuring mo lang siyang ampon. Patuloy mo siyang inaapi. At sinisiraan. Hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga umampon sa kanya. Kahit ang boyfriend na tunay niyang minahal, ginamit lang siya. Si Tang Li ba, dahil nakita niya akong masyadong malapit kay Xiaoyu, binigyan kanya ng pabuya para sirain mo kami. Pabuya, alam mo ba, si Miss Xiaoyu, buwan-buwan kinukuha niya. Ang allowance ni Miss Tang Li, wala nga siyang kahiisang. Pera para makabili ng bagong sapatos. Saan naman siya kukuha ng pabuya para suhulan ako? Ali, malapit na ang bagong taon. Kunin mo itong allowance. Bumili ka ng bagong dami para sa sarili mo. Mula ngayon, ang allowance na ibibigay sa iyong mga magulang natin, dapat ibigay mo sa akin. Kung hindi, huwag kang magtaka kung magpahanap akong magtuturo sa iyong leksyon. Ang allowance ni Tang Li, ikaw ba ang kumuha? Tito, Ita, alam niyo ba to? Impossible. Sa pamilyang Tang, hindi naman kami kinukulang ng ilang libong yuan. Kung talagang kinukulang siya sa allowance, bakit hindi siya lalapit sa amin? Ako. Ma, kinuha pong ete ko ang allowance ko. Pwede po bang bigyan niyo pa ako? Ituring niyo na lang po na hiniram ko. Baka ikaw nga ang gumastos ng pera. Kaya sinadya mong i-frame ang ete mo. Hindi ko ginawa. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi nga ni Pang Li sa akin dati. Hindi ko lang siya pinaniwalaan, kundi pinagalitan ko pa siya na bata pa. Ako ang may kasalanan. Mula nang pumasok si Miss Tang Li, sa pamilyang Tang, ako ang laging nag-aalaga sa kanya. At kasabay nito, nagsaksi rin ako kung paano siya binabantaan at ginagawang blood bag. Kahit pa, nag-aral siyang gumawa ng wonton para sa nobyo niya. Sinasabing pangit na pagkukopya lang. Kuya. Kuya, mahina ang tiyan mo. Nagpakain akong wonton para sa'yo. Tikman mo. Kapatid kong si Tang Li, ang mga wonton na ito ay, ginawa ko ng magdamag para kay Kuya Yun Xiao. Paano mo, agawin ng gawang iba? Napakawalang galang naman. Sa pagod ng iba. Kuya, ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Dongshi Xiaopin? Sa halip na maglaan ng oras, sa halip na gayahin ng iba, mas mabuti pang bumili ka na lang ng bagong sapatos. Nagkamali pala ako kay Tang Li. Akala ko ginagaya lang niya ang iba at hindi marunong mag-ayos. Pero ang totoo, hindi siya nakikipag-agawan. Pero walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Kahit ako. Mama, Papa, ako ang inyong tunay na anak. Lola, ako ang inyong tunay na apo. Kuya Yun Xiao, magkababata tayo. Magkasama mula pagkabata. Sabi mo, mamahalin mo ako habang buhay. Yali, wala kang ebidensya. Huwag kang manira dito. Sa relasyon namin ni Kuya Yun Xiao. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Mula pa noong 18 taon na ang nakalipas, ako na ang nag-aalaga kay Binibining Tang Li. Alam kong, mahilig siyang magsulat ng diary. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung bakit. Sinunog niya ang diary na ito sa isang palayok ng apoy. Bago pa matapos masunog ang diary na ito, pinulot ko ito. Tungkol naman sa nilalaman nito, ikaw na ang tumingin. Kuya Yun Xiao, huwag kang tumingin. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Setyembre 2017. Sa unang araw ng class, sa wakas ay nakuha ko ang pagkakataong makapagbasa kasama si Kuya Yun Xiao. Dahil sa pagiging top isang class. Ngunit ang ate ko ay binalaan akong lumayo kay Kuya Yun Xiao at naghanap pa ng mga tao para ibuli ako. Ikulong ako sa banyong isang araw at isang gabi. Hindi mo pinakinggan ang sinabi ko. Di ba? Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung paano matutong leksyon. Tang Li. Tang Li, nasa loob ka ba? Kuya.
Kuya Yun Xiao, wala si Tang Li sa loob. Pero narinig ko ang boses ni Tang Li. Mali ang dinig mo. Kuya Yun Xiao, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid pawi? Tang Xiaoyu. Kaya pala sa loob ng 3 taon sa high school, binubuli mo si Tang Li. Kaya pala sa loob ng 3 taon, si Tang Li ay biglang naging tahimik at ayaw magsuot ng palda sa harap ng mga tao. Inakala ko pa siyang kakaiba. At madalas ko pa siyang sinisisi. Ang Li, anong nangyayari sa'yo? Alam mo naman na, ngayon ang family dinner natin kasama ang pamilyang P. Bakit hindi ka nakasuot ng formal na damit? Nga. Sa ganitong kahalagang okasyon, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang mga hindi nakakaalam, baka isipin na inaabuso ka namin. Nakakahiya. Bakit ang mukha mo? Parang hindi maganda. Masama ba ang kakiramdam mo? Kuya Yun Xiao, baka po masama lang ang pakiramdam ni Ete. Dahil sa kanyang buwan ng dalaw, sasabayan ko po siya para tingnan. Kayo po muna ang kumain. Sige. Samahan mo siya. Dahil sa 3 taong pambubuli, nagkaroon si Second Miss. Ang matinding depresyon, madalas siyang nakukulong. Sa kanyang kwarto, hindi nagbubukas ng ilaw at niyayakap lang ang sarili. Yaya Liu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong na yan, tinanong ko rin po kay Second Miss, pero sabi niya, anong silbi kung sasabihin pa? Ang boyfriend lang daw niya ang isipin. Maarte siya at makitid ang isip. At ang mga umampon sa kanya, sasabihin na masama ang ugali niya at nagpapapansin lang. Ang pinakamahalaga, kung sinabi niya, si Xiao Yu ay, lalong sasaktan siya. Yaya Liu, kung alam ko lang, na magiging ganito ka ngayon, dapat noon pa. Hinayaan na lang kitang masunog kasama si Ali. Sa sunog na yon, Ang malaking sunog noon, dahil din sa inggit mo, hindi mo lang sinira. Ang kinabukasan ni Tang Li, gusto mo pa siyang sunugin. Ito yung halos masunog. Ang buong pamilya noon. Salamat sa aming Xiaoyue na nagligtas sa amin kahit buhay niya ang kapalit. Ma, okay ka lang ba? Okay lang. Tang Li, hindi ko akalain na ganyan ka kasama. Hindi lang inggit ka sa ate mo. Gusto mo pa siyang sunugin hanggang mamatay. Paano naman ako ang nagsimulang sunog? Ete, paano mo naman ako masisiraan ganyan? Ngayon na nagsimula kang sunog, at halos masunog ang buong pamilya, hindi ko pwedeng akuin ang kasalanan mo. Ama na ang daldal. Yaya Liu, ikulong mo ang suwail na yan. Sa basement, walang sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya nang walang pahintulot ko. Ang malaking sunog pala noon. Si Tang Li, ang nagligtas sa amin sa peligro. Pero ako, hindi ko man lang siya pinansin. At sinampal ko pa siya. Kinulong ko pa si Ali sa basement. Hindi ko siya binigyan ng pagkain o inumin. Matagal ko siyang kinulong. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Noong ipinapaliwanag ni Tang Li sa akin, pinigilan mo pa siya at hindi mo sinabi sa akin. Tang Xiaoyu. Alam mo bang si Tang Li, kusang loob siyang nagbigay ng dugo para sa iyo at itinuring ka pa niyang huwaran. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Dahil ako ang fiance mo, Pei Yun Xiao. Pinaalis ko ang isang ampon na walang kadugo-dugo. May problema ba doon? Tang Xiaoyu. Ito pala, ang tunay mong pagkatao. Tama, maliit lang talaga ang puso ko. Gusto ko lang ang karangalan at inggit. Sa mga taong ito, bawat beses na nagkakasakit ako at nahihimatay, bawat beses na kailangan kong dugo, lahat yan ay peke. Gusto ko lang, makita kayong nagmamalasakit sa akin. Nag-alala sa akin. Gusto ko lang makita kayong binabaliwala ang ampon na si Tang Li. Tang Xiaoyu. Bakit ka ganyan kasama? Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Masama ako? Ikaw ang tunay na masama. Pei Yun Xiao. Ikaw ang mayabang at mapagmataas. Hindi mo nakikita ang tunay na pagkatao. Hindi mo pinahalagahan ang tunay na pagmamahal ni Tang Li. Ngayon, anong karapatan mong tanungin ako? Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamasakit na tao kay Tang Li ay ikaw, Pei Yun Xiao. Ako ang nagkasala kay Tang Li. Ngayon din, pupuntahan ko siya para humingi ng tawad. Pei Yun Xiao. Matagal nang nawala ng pag-asa sa'yo si Tang Li. Lubos na siyang nadismaya. Habang buhay, hindi mo na siya mahahanap. Rebeldeng anak, nagsisinungaling ka, manahimik ka. Manahimik ka. Ayoko nga, talagang ipapaalam ko. Ang mga nangyari sa pamilyang Tao. Sa lahat ng tao. Gusto kong maging headline sa city ang pamilyang Tao. Maging katatawanan ng buong syudad. Walang hiya kang anak. Zenshan. Alisin mo si Tang Xiaoyu.
Sa talaan ng pamilya. Ng pamilyang Tang. Walang ganyang anak ang pamilyang Tang. Sage po. Mama, Papa, nagkamali po ako. Hindi ko po kayang isuko ang pagiging panganay na anak ng pamilyang Tang. May mga kaibigan pa po ako sa eskwelahan. Kapag nalaman po nila, pagkatawanan po nila ako. Ma, ako po ang pinagbuntis ninyong 10 buwan. Ang inyong tunay na anak. Talaga po bang kaya ninyong makita akong paalisin sa pamilyang Tang at magpalaboy-laboy sa kalsada? Nga. Ikaw ang pinagbuntis ko ng 10 buwan. Tama po, Ma. Ako po ang pinagbuntis ninyong 10 buwan. Ang inyong tunay na anak. Walang galit na nagtatagal sa tunay na mag-ina. Ang ginawa ko po noon ay takot na mawala kayo. Ngayon na wala na si Tangli, babalik ako sa pagiging masunuring anak ninyo. Ma, Kahit hindi ko, tunay na anak si Tangli. Itinuring niya akong tunay na ina. Pero ikaw, ginawa mo lang akong asangkapan para magyabang. Ginagamit mo ang pagmamahal ko sa'yo para saktan ang iba ng paulit-ulit. Zenshan. Iminumungkahi kong ipadala. Si Tang Xiaoyu sa probinsya. Kung hindi, ang baliw na yan. Kapag binakawalan natin, hindi natin alam kung gaano karaming tao ang masasaktan niya. probinsya? Mabaho at marumi doon. Ayoko doon. Bakit hindi pwede? Isang tag-init noon, nag-outing sila. Ikaw naman, inabayaan mo siyang manatili doon ng mahigit 1 linggo. Walang kamag-anak. Nag-iisa siya. Kung kaya niya, bakit hindi mo kaya? Ito na ang desisyon. Pagkatapos ng 3 araw, ipadala si Tang Xiaoyu sa probinsya. Kuya Yin Xiao, iligtas mo ako. Talaga bang matitiis mo makita akong palaboy-laboy sa kalye? Tito, Ita. Ang sarili ninyong anak, kayo na ang bahala. Ma. Lola. Pa. Wala akong anak na katulad mo. Bitawan mo ako. Ang mga taong nagtataksil sa tunay na pagmamahal ay lalamunin ng libo-libong karayom. Pei Yin Xiao, habang buhay mong hindi mahahanap si Tangli. Tangli, kailangan ni Xiaoyu ng dugo ngayon. Sumama ka sa akin. Nurse, hindi na kailangan ng test. Renegative na dugo niya. Diretso na sa pagkuha. Tangli, naghanda ako ng kwarto para sa iyo sa itaas. Doon ka na lang magginta. Ha? Manatili ka lang doon ng tahimik. Hindi stable ang kondisyon ni Xiaoyu ngayon. Baka kailangan niya ng dugo anumang oras. Sa aking kinakamababang punto, ang nagbigay pala sa akin ng pag-asa ay si Tangli sa lahat ng oras. Ako ang hindi marunong kumilala ng tao. Napagkamalan kong perlas ang bato. Ako ang makasarili at walang pakialam. At sa huli, pinilit kong umalis si Ali. Ipaalam sa lahat ng nasa pamilyang Pei. Hanapin si Tangli. Opo, Saan po kayo pupunta, Young Master P? hahanapin ko si Tangli. Tangli. Kahit isang litrato, ayaw mong iwan sa akin. Ngayon ba talaga, hindi mo na ako mapapatawad? Young Master P, wala pa ring balita tungkol kay Miss Tangli. Anong ibig mong sabihin na walang balita? Isang buhay na tao, paanong nawala sa city? Young Master P, nilibot na namin ang buong city. Nalaman namin na si Miss Tangli ay parang naglaho na parang bula. Baka nga si Miss Tang ay Kung gayon, palawakin ang saklaw ng paghahana. Kung hindi mahanap sa city, hanapin mo sa buong bansa. Kung hindi mahanap sa buong bansa, hanapin mo sa buong mundo. Hanapin mo sa lahat ng lugar. Ibalik mo sa akin si Tangli. Opo. Tangli. Nasaan ka ba talaga? Young Master P, nalaman na namin. Nalaman na namin ang balita tungkol kay Miss Tangli. Talaga? Saan? Sa A City. Hindi pa namin alam ang eksaktong lokasyon. A city. Fuan Xiao. Gusto kong mag-sketch sa city. Tingnan mo, ang gandang tanawin dito. Si Tangli, sinabi niya noon, na gusto niyang mag-sketch sa city. Ipatawag ang pamilyang Tang. Ginong P, haka-haka lang po yan. Paano kung wala si Binibining Tang doon? Hindi ba't masasayang lang ang pagpunta ninyo? Kahit may 1% posibilidad lang, hindi ako susuko. Kailangan ko siyang mahanap at maibalik.
Yun Xiao, sigurado ka bang? Nandito si Ali. Nga, yun Xiao, baka nagkamali ka ng lugar. Tingnan mo ang lugar na ito. Ang hirap ng transportasyon. Ang liblib. Sa tingin mo, bakit siya pipili ng ganitong lugar? Hindi mangyayari yan. Sinabi sa akin ni Ali noon na ayaw niya ng ingay na malaking syudad. Gusto niyang humanap ng tahimik na lugar. Tahimik lang, para gugulin ang araw-araw niya. Gusto niyang mapag-isa. Sayang lang, hindi ko siya pinakinggan noon. Nga. Dati hindi ko rin alam kung ano ang gusto ni Tang Li. Tama. Hahanapin natin siya at babawi tayo. Tito, tita, maghahanap pa kami sa unahan. Eh. Yun Xiao, tingnan mo, hindi ba si Tang Li yan? Siya nga. Si Tang Li. Tang Li. Tang Li. Mga bata, bumalik muna kayo sa classroom. Tang Li, sa wakas, nakita na rin kita. Dati, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi. Nagkakamali ka. Ako si Tang Li, hindi si Tang Ziaoyu. Tang Li, alam na naming lahat ang mga ginawa ni Xiaoyu sa'yo sa loob ng maraming taon. Nga. Pinahiyapan ka namin sa loob ng maraming taon. Hindi rin kami mapakali. Tang Li, alam ko, ang mga pagkakamali ko dati, wala kang magagawa. Patawarin mo ako ngayon, pero maniwala ka sa akin. Kasama na ang kabutihan mo sa akin noon. Ang damdamin mo para sa akin. Ang mga sakripisyo mo para sa akin. Baka hindi ko lang napansin. Pero pakiusap, bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ito pagbabayad puri. Nasira lang ang nakasanayan mo. Dati, sinusundan kita. Sumusunod sa gusto mo. Habang ikaw, nakatuon lang sa kanya. Gayon, nawala ang balancing relasyon. At nakita mo na ang tunay niyang pagkatao. Kaya ngayon, sa akin mo gustong makahanap ng ginhawa. Sereng. Pero ang basag na salamin ay hindi na mabubo pa. Bakit hindi? Pakiusap, Tang Li. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Kahit isa lang, pwede ba? Pero, huli na ang lahat. Hindi na tayo makakabalik. Bakit hindi? Deal. Natagpuan ko ang aking mga tunay na magulang. At ang taong mahal ko. Ang taong mahal mo? Anong ibig mong sabihin? Nga, Tang Li, anong ibig mong sabihin na? Natagpuan mo ang iyong mga tunay na magulang. Isang buwan na ang nakalipas. Kakasetle ko lang sa maliit na bayang ito. Nang hindi inaasahan. Nasagip ko, ang batang pinuno ang pamilyang yan. Si Yan Ziming. Gino, hindi ka pa ba tapos sumakap? Ang sungit mo naman. Ha? Anong ginagawa mo? Ito ang teritoryong batang pinuno ng pamilyang yan. Ang ginagawa mo ay trespassing. Batang pinuno ng pamilyang yan? Bakit? Hinahangaan mo ba siya? Basta, umalis ka na sa bahay ko ngayon. Anong ginagawa mo? Kung lalapit ka pa, tatawag akong pulis. And, sige na nga, hindi ko naman pwedeng pabayaan ang isang namamatay, di ba? Gising ka na? Gising ka na pala, kumain ka muna ang lugaw. Iniligtas mo ang buhay ko. Sabihin mo, paano ko babayaran ang utang na loob ko sa'yo? Mas mabuti ng walang gulo, kung gagaling ka at makakabanggon. Para sa akin, iyon na ang pinakamalaking pasasalamat. Ang bata-bata pa, pero ang mga sinasabi, parang walang puso. Bakit? Marami ka sigurong pinagdaanan, ano? Signa nga, tama na ang biro. Ako ang batang boss ng pamilyang yan. Wala akong utang na loob kahit kanino. Kung ayaw mo ng pera. At nakita mo naman na akong lahat. Kung gayon, ano kaya kung magpakasal na lang tayo? Kung magsasalita ka pang kung ano-ano, tatawag na talaga akong pulis. Huwag kang umalis. Saan mo nakuha yung pulseras mo? Sa tunay kong ina. Bakit mo natanong? Ikaw si Shengyan. Ikaw si Shengyan, ang nawawala kong kapatid. Sa wakas, natagpuan din kita. Matagal-tagal na rin kitang hinahanap. Alam mo ba yun? Tito Sheng, natagpuan ko na po si Shengyan. Yan ang buong kwento. Bumalik na muna kayo. Mamaya, susunduin ako ni Kuya Ziming. Dito. Ali, ilang araw mo palang ba nakikilala yang si Yan Xiuming? Huwag kang magkapaloko sa kanya. Makinig ka sa akin, umuwi na tayo. Ali.
Dati, sinabi mo, gusto mo tayong magginta ng magkasama. At mag-travel ng magkasama. Ngayon, lahat ng oras ko ay para sa'yo. Pwede ba kitang samahan? Patawarin mo ako. Ang sa atin, hindi lang isang paghinging tawad, ang makakabawi. Tangli, alam ni Mama na nagkamali siya. Umuwi ka na lang sa amin. Para makabawi kami sa'yo, di ba? Nga, Tangli, nagkamali si Papa. Pero, kasalanan din ni Papa noon, na masyado kong pinalayaw si Xiaoyu. Kaya naging matini ang ugali niya, naging mayabang at mapang-api. Kahit, noong una kang nasaktan, hindi ko agad napansin. Hindi rin agad napansin ni Papa. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kung ang mga salitang ito ay sinabi ninyo, sa loob ng nakaraang 18 taon, kahit isa lang, walang pag-alinlangan kitang patatawarin. Kaso, huli na ang lahat. Hindi ko na kailangan kabayaran, dahil merong kusang magmamahal sa akin. Tangli, huwag ka namang ganyan. Bigyan mo naman si Mama ng pagkakataon, di ba? Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi na, ayoko nang bumalik sa nakaraan. Dati, sobra akong nagkamali. Ako ang nakagawa. Ang napakaraming bagay na nakasakit sa'yo. Pero pakiusa, hindi ko talaga kayang mawala ka. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi ako sa'yo, ha? Tenga, napakababa naman halagang kabayaran mo. Ang tinatawag mong kabayaran, ang tinatawag mong pag-ibig, ay ang gamitin ako para protektahan si Tang Xiaoyu. Di ba? Gabi na, uwi na ako. Ali, Bitawan mo siya. Kuya, Malakas ang ulan. Hindi pa rin umuwi. nakasalubong ko lang ang isang kakilala. Ali, tinawag mo siyang kuya. Ang pamilya namin at ang pamilya niya ay matagal nang magkaibigan. Bata pa lang kami, nakatakda na kaming ikasal. Hindi lang siya ang kuwa ko, siya rin ang fiancé ko. Ali, sinasabi mo lang yan, para sadyain akong inisin. Nga, Ali, mula pagkabata, si Yun Xiao, na ang buong mundo mo. Hindi mo siya iniwan kalanman. Bakit bigla kang nagkaroon ng ibang kuya? Nga, Tangli, pakinggan mo ang payo ni Papa. Mula pagkabata, hindi ka pa nakakalayo. Kapag nasa labas ka, madali kang maloloko. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa inyo. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Kaya sana, huwag ninyong pakialaman ang pamilya ko. Lumakas ang ulan. Umuwi na kayo. Tara na. Uwi na tayo. 18 taon tayong magkakilala. 18 taon tayong magkasama. Hindi ako naniniwala. Naiwan mo kami para sa isang kaong. Ilang araw mo palang nakilala. Tara na. Tangli, hindi mo na ba talaga ako mahal? Pei Yun Xiao, kung hindi mo pa matatapos ang financial management, huwag kang kakain. Bakit ka nandito? Nandito ka pa rin. Nag-alala ako. Gusto kitang samahan. Ali, ang kabutihan mo sa akin, naalala ko lahat. Hinding-hindi ko hahayaan na may umagaw sa'yo. Patawad. Dahil sa nakaraan ko, naistorbo kita. Kung galit ka, pwede mo akong sigawan. Patawad. Ako. Galit nga ako. Ang unang paghawak sa kamay. Ang unang pagtawag ng kuwa. Lahat ay inagaw mo. Kailangan mong panagutan ako. Yan Ziming. Pwede bang maging seryoso ka? Ang dami kong sinabi. Namamaus na ako. Nagloloko ka pa rin. Sag, bibilhan kita ng tubig. Dito ka lang. Bakit ikaw? Hindi ka pa umuwi? Alam kong galit ka, dahil bigla akong dumating. Uminom ka muna, patawad talaga. Kagagaling mo lang magka-blood extraction. Uminom ka ng gatas para makabawi. Hindi ako uminom ng poor milk. Daddy, pinapainom mo akong poor milk. Dahil itinutring mo akong blood bag. Gayon, gusto niyang ituring ko yan bilang kabutihan niya sa akin. Para lang mapalambot ako. Ahli, Hindi siya uminom ng gatas. Lactose intolerant siya. ang mga bagay sa pagitan namin ni Ahli. Hindi mo dapat. Pakialaman, ikaw na tagalabas. Tenga. Wala na tayong pag-asa. Huwag mo na akong guluhin.
Paano mo nalaman na lactose intolerant ako? At alam mo rin kung anong inumin ang gusto ko? Ako? Medyo magaling akong makapansin. Ilang beses tayong kumain. Tapos nalaman ko. Kaya natandaan ko. Tingnan mo, siyang master yan ng pamilyang yan. Yan Xiuming. Ang guwapo niya. Sino yung babae sa tabi niya? Ang ganda rin niya. Sa tingin mo, baka siya yung matagal nang nawawalang fiancé niya. Excuse me, pwede ko bang makuha ang WeChat mo? Ino, kailangan mo siyang tanungin. Aw manhin, hindi ko alam na may fiancé ka na. Hindi. Naku. Yan Xiuming, ito ay isang paan ng pag-aanunsyo na mayroon siyang fiancé. Tama ko, di ba? Siya ang fiancé niya. Naku po. Yan Ziming, bakit ka nagsasalitan kung ano-ano? Paano kung magkamali silang intindi? Anong pagkamali? Fiang kita. Nagbibiro lang ako. Low battery ang cellphone ko. Pinapakuha ko sa kanya ang number mo. Tinanong ko kung pwede mo akong i-add sa WeChat. Hindi ba normal yon? Naghihintay pa ang mga magulang ko sa bahay. Uwi na ako. Doon ang bahay mo. Yan. Ang pamilya natin. Sa ngayon, may kailangan tayong ayusin. Kailangan nating bumalik sa Kyoto. Gusto mo bang sumama sa akin at sa nanay mo? Ang bigla naman. Yan. Kung ayaw mong sumama, manatili ka lang sa bahay. At magpinta. Pagkatapos naming ayusin ang mga bagay-bagay, babalik kami ng tatay mo para samahan ka. Ayos lang. Dito lang ako para samahan siya. Paano ang negosyo mo sa Kyoto? Paano na? Ang daming tao sa pamilyang yan. Kahit wala ako. Hindi na ba sila magnenegosyo? Di ba? Tama nga si Xiuming, hindi na rin ako alis. Hindi na rin ako aalis. Ang aking mahal na anak, gustong manatili dito. Kung gayon, tayong pamilya, ay magkakasama ng buo. Nga. Sa wakas ay nahanap na natin si Shengyan. Dapat ko siyang lubusang bayaran ang pagmamahal na nawala kay Shengyan sa loob ng 18 taon. Halika. Kumain ka pa. Simula ngayon, araw-araw, iba't ibang putahe. Ang ihahanda ni mama para sa'yo. Tiyak na mapapataba ko ang aking Shengyan. At magiging malusog. Sasama ako sa'yo. Ikaw, naintindihan mo na? Hindi mahalaga kung saan pupunta. Ang mahalaga ay kasama ang mahal mo sa buhay. Hello, Jinompi. Si Miss Tang ay alis na sa city. Anong sabi mo? Nay, hindi tayo uwi? Bakit tayo nandito? Ang tanga mo naman, anak. Ito na ang bahay natin. Maligayang pagbabalik, Ginang. Ano ba talagang nangyayari dito? Eto kasi, isa itong surprise namin para sa'yo. Anak, may isang bagay na hindi pa namin sinasabi sa'yo. Sa totoo lang, ang pamilya natin ay mga bilyonaryo. Nga bilyonaryo? Ganito kasi yan. May mga tradisyon ang mga pamilyang aristokrata sa Kyoto para maiwasan na magkaroon ng masamang ugali ang mga bata habang lumalaki. Kaya't itinatago nila ang kanilang kayamanan at tunay na pagkakakilanlan at saka lang isisiwalat kapag sila ay naging ganap na. Paano mo alam ng ganito kalinaw? Hindi ba? Ikaw ang yung master ng pamilyang yan? Nakapagstay ako sa isang bayan sa city. Nang isang taon noon, madalas akong tumutulong sa mga taga-baryo para paalisin ang mga gang. Kaya tinatawag nila akong boss. Kung gayon, ano ang tunay mong pagkatao? Siya ay ang apo ng yumaong matandang general mula sa malaking compound sa Kyoto. Siya ang namamahala sa mga pantalan ng barko at sa negosyo ng real estate sa loob ng bansa. Ang batang ito ay may malaking kinabukasan. Ngayon, sa wakas ay nahanap ka namin, kaya ayaw na naming itago pa sa'yo. Halika, tingnan mo ang mga bagay na ito. Gusto mo ba? Ayaw ko. Bibilhan kita ulit bukas. Gusto ko. Salamat, Mama. Salamat, Papa. Salamat sa iyo. Yan Ziming. Seg, umuwi na tayo. Ano ito? Sabi ni MR yan. Maghanda ng kwarto para sa binibini. Maghanda ng kwarto para sa binibini. Dapat ang pinakamaganda sa lahat. Pamilyar ka ba sa painting na ito? Dinala ko ito mula sa black market ng city. Paano mo nalaman na ang painting na ito ay gawa ko? Hindi ko alam. Pero, nakilala ko ang dolphin sa painting na to. Kaya, binili ko na lang. Mukhang talagang may connection tayo. Talagang may connection tayo. Noong 5 taong gulang tayo, sa oceanarium, nangako tayo sa mga dolphin
na magkasama. 5 taong gulang? Tayo? Sabi mo, ang mga dolphin ay nakakagawan kakaibang alon. Ang kanilang mga kapareha, kahit saan pa sila naroroon, ay magtatagpo pa rin. Naalala ko na lahat. Naalala mo pa ba? Ang bracelet na to? Sabi mo, kapag suot ko tong bracelet, paglaki natin, pakakasalan mo ako. Ito? Nakalimutan ko. Ayos lang. Gayon, ako naman ang magpapakasal sa'yo. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Pesensya na. Ang tagal bago ka namin natagpuan. Eto, Shengyan, kumain ka pa ng marami. Edo, kumain ka ng tokwa. Talaga nga naman. Sa pag-alaga ni Yan Xiuming, mas gumanda ang kutis ni Shengyan. Magkababata ang dalawang ito. Mula pa noong bata, gustong-gusto ni Yan Xiuming, na sumusunod kay Shengyan. Palagi niyang sinasabi na paglaki niya, poprotektahan niya ito. Gayon, gusto pa rin niyang sumama sa kanya. Gusto niya pa rin siyang protektahan. Nga pala, Shengyan, lahat ng pamilya sa Kyoto, alam na nakabalik ka na. Gusto ka nilang makita. Pinag-usapan namin ni Yan Xiuming, at pinaghahandaan, na magdaos ng isang engrandeng, salo-salo para sa iyong pagbabalik. Ano sa tingin mo, maganda ba? Kakabalik ko lang po. Masyado pong engrande. Ngayon, gusto kong malaman ng buong mundo, na nakabalik na ang aking mahal na anak, Shengyan. Huwag kang mag-alala. Sa Kyoto, hindi kita hahayaang makaramdam ang pagkasiwa kung ayaw mong magdaos. At sa tingin mo ay masyadong abala. Kakanselahin na lang natin. Huwag kanselahin. Dahil handa na sina Papa at Mama. Sasali ako. Sig, ang lahat ng mga dating painting mo, ilabas mo lahat. Ipakita natin sa lahat ng pamilya sa Kyoto kung gaano kagaling ang anak ko. At saka, yung mga pininta niya noong bata pa siya, ilabas din natin. Magdaos tayo ng design exhibition. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi ni Yan Xiuming. Noong bata pa ako, kung ano-ano lang ang pinipinta ko. Bukod pa rito, ako na isang walang pangalan. Magdaos ng design exhibition? Sino ang manonood? Yan. Sa bagay na yan, sinisigurado ko sa'yo. Ang mga painting mo, tiyak na magiging sikat na sikat. Bini-bini, may isang lalaki sa labas, na nagsasabing siya ang iyong fayan. Gusto kang makita. Yun Xiao. Ang mga tunay na magulang ni Ali. Anong klaseng katayuan yan? Ang ganda ng kalagayan ng pamilya niya. Nga. Mukhang, ito na ang pinakamagandang villa area, malapit sa Kyoto. Tangli, sa wakas, pumayag ka nang makipagkita sa akin. Dirtsuhin mo na. Hindi na tayo magkakilalang gayon. Tangli, ito ang keke na ako mismo, ang gumawa para sa iyo. Nalaman ko, strawberry flavor ang pinakapaborito mo. Strawberry cake yan. Tangli. Alam ni Mama na noong bata ka pa. Gustong-gusto mo ang strawberry. Tangli, ayaw mo bang tikman? Kung gusto mo, araw-araw kitang igagawa. Simula ngayon. Payin Xiao, itago mo ang pagpapanggap mo. Hindi na ako ang dating. Tangli na kumakain ng tira-tira. Ang iba, ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Kaya itago mo ang pekeng kabutihan mo. At lumayas ka sa buhay ko. Tangli. Kami at si Yun Xiao. Aos puso kaming humihingi ng kawad sa'yo. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo ako. May tao ba dyan? Palabasin niyo si yung Master Pei at ang mga kasama niya. Anong ginagawa nyo, Ali? Nakalimutan mo na ba kung ano ang apelyido mo? Gusto mo pa bang bumalik sa pamilyang Tang? Ang kasulatan pagtatapos ng ugnayan. Napirmahan ko na. Mulang gayon, ang apelido ko ay Sheng. Hindi Tang. Ikaw. Ali. Yun Xiao, bakit mo pa pinupulot yan? Madumi na ang keke na yan. Yun Xiao, Inatake ka na naman ng sakit mo sa tiyan. Dali. ang Ali na yan, ang sama talaga ng ugali niya. Si Yun Xiao, di ba? Ginawa niya ang keke na yan para sa kanya ng buong puso. Hindi lang siya nagkasalamat, pero itinapon pa niya ito. Dahil doon, inatake ang bata ng sakit sa tiyan. Hindi kasalanan ni Ali. Yun Xiao, ganyan na ang ginawa niya sa'yo. Bakit mo pa rin siya ipinagkatanggol? Ako, patawad, Tangli. Alam mo ba ang ibig sabihin ng panggagaya na hindi bagay sa'yo? Sa halip na magsayang ka ng oras sa panggagaya, mas mabuti pang bumili ka ng bagong sapatos. Ang huling pagmamahal ay mas mura pa sa damo.
Kaya itago mo na ang pekeng kabutihan mo. At lumabas ka sa mundo ko. Kayo po. Ayos lang po ang ginoong ito. Inatake lang po siya ng sakit sa tiyan. Dagdag pa ang matinding emosyon. Pahinga lang po siya ng kaunti. At magiging maayos na siya. Doctor, salamat po. Ikaw ang eksperto sa sakit sa tiyan. Kaya kailangan mo siyang pagalingin. Huwag po kayong mag-alala. Ami ang labis na nakasakit kay Tangli. Kaya siya nasaktan ng husto. Kaya ngayon, itinuturing niya pa rin kaming kaaway. Ayon sa ulat, ang pamilyang Sheng, ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto, ay natagpuan na ang kanilang nawawalang anak na babae. Ang nawawalang anak na babae ay magsasagawa ng reunion party pagkatapos ng 2 araw. At i-anunsyo ang kanyang engagement kay Yan Ximing, ang Crown Prince ng Kyoto. Ano? Ang tunay na magulang ni Tangli ay ang pinakamayamang pamilya. Hindi ko talaga inakala na ang lalaking kasama ni Tangli, ang lalaking ito, ay ang Crown Prince ng Kyoto. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang yan, Yan Ximing, ang pinakamahalaga. Magpapakasal na sila ngayon. Yun Xiao, Anak, huwag kang magpadala sa emosyon. hindi. Hindi ko papayagan si Ali na magkakasal sa ibang lalaki. Hahanapin ko siya. Yun Xiao, hindi ka pa magaling. Yun Xiao, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Mga kaibigan. Ngayon, ang araw ng muling pagkikita namin ng aking asawa at ng aming anak. Yan. Ito ang tiyuhin mo mula sa pamilyang yan. Magandang araw po, tiyo. Mabuti. Yan. Sa wakas ay nakauwi ka na. Ang bastos na batang si Ximing ay makakapag-asawa na at makakapagsimula ng pamilya. Yan Ximing, lagi mo bang kinainisan ang tatay mo? Kung gayon, pagkatapos ng engagement, ikaw na ang bahala sa akin para sa kanya. Walang seryoso. Sino sila? Kilala niyo ba sila? Gataong walang kinalaman sa atin. Huwag mo nang intindihin. Kung estrangero lang naman sila, huwag mo na silang pansinin. Halika, kumain ka. Kakanin na may osmanthus. Iyan ang paborito mong kakanin na may osmanthus. Tikman mo na. Halika, tikman mo. Mukhang. Si Ali ay talagang, Hindi na tayo pakatawarin. Kasalanan namin. Ang sakit na naidulot namin kay Ali ay napakalaki. ayos lang. Gayon na nahanap na natin. Si Ali, dapat ipaalam natin sa kanya ang sinseridad ng ating pagsisisi. Kung estrangero lang naman sila, huwag mo na silang pansinin. Halika, kumain ka ng kakanin na may osmanthus. Ali, hindi pa rin niya tayo pinapatawad. Kailangan nating maging matiyaga. Maghihintay tayo sa labas para sa kanya. Hihintayin natin siyang lumabas at patawarin tayo. Eh, Sabihin mo, mula umaga hanggang gabi, dapat takos na ang piging, di ba? Bakit? Hindi pa rin lumalabas si Ali. nga. Lumalamig na ang panahon. Hindi ko alam kung lalabas pa si Ali para makita kami. Eh, Anong nangyari? Yun Xiao. Ali. Nahimatay si Yun Xiao. Lumabas ka na. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao. Yun Xiao. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao. Ah, salamat. Ito ang gamot sa tiyan. Tubig. Ah, gising na siya. Yun Xiao. Yun Xiao. Salamat. Bakit ikaw? Hinahanap ko si Ali. Nasaan si Ali? Dalhin niyo siya palayo. Yan. Anong gagawin mo? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ako ang adoptive mother ni Tangli. Paano mo ako magagawang ganito? Anong karapatan mong ipahuli kami? Kayo, ngayon, kinokontrol niyo kami. Alam ba ni Tangli? Pinapayuhan kitang pakawalan kami. Kung hindi, Ako ang nagpahatid sa inyo rito. Tangli. Alam ko na. Ikaw ang pinakamabait simula pagkabata. Pinapasok mo kami. Ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa amin, di ba? Tangli, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot sa tiyan kanina.
Tama ko, di ba? Tinatawad mo na ako, di ba? Ayoko lang na, mamatay ka sa aking reunion party, at guluhin ang kapayapaan ng buong pamilya ko. Tangli, dati ako. Marami akong nagawang pagkakamali. Kung hindi mo ako makatawad, naiintindihan ko. Pero hindi ka naman pwedeng makipag-engage sa ibang lalaki, di ba? Tangli. Dito lang ako ngayon. Alis lang ako kapag pinatawad mo na ako. Payin Xiao, nagpapaawa ka ba sa sarili mo? Bilang sing isang kumpanya, iniwan mo ang napakaraming empleyado. Dito ka nagmamakaawa para patawarin kita. Pero hindi ako madaling maantik. Tangli. Kahit saan ka pa pumunta, kahit mayaman o mahira, ikaw lang ang sapat na sa akin. Tama, Tangli. Kung ayaw mong umuwi sa amin, ako, ang papa mo, at ang lola mo, lilipat kaming lahat dito. Buo ang pamilya natin. Tangli, basta pumayag ka. Pwede na kaming lumipat ngayon. Paano si Tang Ziaoyu? Hindi ba siya ang paborito ninyo? Anong gagawin ninyo sa kanya? Palayasin siya. Huwag mo na siyang intinihin. Si Tang Xiaoyu, inutol na niya ang aming ugnayan bilang mag-ama. Pinadala na rin namin siya sa probinsya. Tangli, simula ngayon, lagi kaming nasa tabi mo. O protektahan ka. Wala nang mang-api sa'yo. Tangli. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang makuha ang iyong kakatawaran. Wala akong ibang gusto. Gusto ko lang na patawarin mo ako. Tangli. Umuwi ka na sa akin. Pamanhin. May fiyank na ako. Nasabi na ang lahat ng dapat sabihin. Tara na. Yan Ziming, pasensya na, kanina lang. Galit ako. Sige na, suyin mo ako. Ehem. Ano po yon? Marya, Gusto po kayong makita ni Payon Xiao, ma'am. palayasin mo siya. Masusunod po. Dahil ba kay Payon Xiao kaya ka nagagalit? Ikaw si Shengyan, hindi si Tangli. Bakit ba siya nakakapit pa rin sa'yo? Nakakainis lang makita ang pagmumukha niya. Huwag ka nang magalit. Halikan mo lang to, hindi ka na magagalit. Bastos! Pupunta na ako sa banyo. Go. Yan Xiuming. Bumalik ka. Ikaw na bata ka. Bumalik ka rito at saluhin ang inumin para sa tiyuhin mo. Mauna ka na. Tangli, dahil sa'yo kaya ako ipinatapon sa probinsya. Ngayon, nakatakas na rin ako sa wakas. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Tangli, Tang Ziaoyu. Hindi ba't ipinatapon ka sa probinsya? Paano ka napunta rito? pinilit kong tumakas mula sa probinsya. Para lang hanapin ka. Tangli, hinding-hindi ko hahayaan na. Agawin mo ang lahat sa akin. Mamatay ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Uminom ka pa. Halika, uminom ka. Xiuming. Hindi pa ba nakakauwi siya niyan? Tatawagan ko muna para tanungin. Sig. Hello? Ang tinatawagan ninyo pong subscriber ay pansamantalang hindi matawagan. Paki. Hello? Ang tinatawagan ninyo pong subscriber ay pansamantalang hindi matawagan. Kumusta? Tito, mukhang may nangyari kaya niyan. Ano? May nangyari. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Yan. Siya ang yan ko. Dali, bilisan ninyo, iligtas ninyo siya. Xiuming. Hoy, lahat kayo. Umalis kayo at hanapin ninyo siya agad. Ang kinaroroonan ni Tangli. Bilisan mo. Tito,
Huwag muna kayong mag-alala. Pupunta na akong gayon. Sige. Ali. Kinidnap ni Tang Xiaoyu si Ali. Mukhang, nang kumakasit si Xiao Yu mula sa probinsya, may galit na siya kay Ali. Yun Xiao, bilisan mo, mag-isip ka ng paraan. Hello. Ipahayag ninyo. Hanapin si Ali sa lahat ng paraan. Tang Ziao. Malawak ang batas. Hindi ito makakalusot. Ang pagpatay ay krimen. Wala akong pakialam. Tang Li, inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon, isa ka ng mayamang dalaga. Habang ako, itinapon sa probinsya. Naging babaeng taga-probinsya. Bakit? Sabi mo inagaw ko ang lahat sayo? Kung gayon, ibibigay ko sayo ang lahat ng ito. Gusto mo ba? Sa mga taong ito na inampon ninyo ako, ginawa akong blood bag. Sa loob ng maraming taon, binubuli ninyo ako. Sino ang nagmalasakit sa akin? Sino ang nag-alala sa akin? Tang Xiaoyu, hindi ko inagaw ang lahat ng ito. Ikaw mismo ang nawalan nito. Manahimik ka. Ang makapasok ka sa pamilyang tao at maging blood bag ko, dapat magpasalamat ka pa nga. Dapat nga akong magpasalamat sa inyong lahat sa pamilyang Tang. Salamat kay Pei Yunxiao, ang kanyang kawalang pakialam, pagiging makasarili at walang puso, ang nagturo sa akin kung paano maging walang awa. Salamat kay Zhenshen, ang kanyang pagiging paborito, ang nagturo sa akin na kailangan kong magtiis sa lahat ng bagay. Salamat kay Ma Lanfeng, siya ang nagsabi sa akin na hindi lahat ng pagmamahal ng ina sa mundo ay mainit na pagmamahal ng ina. Maari rin itong maging huwad at walang puso. At ikaw, Tang Ziao, ang panganay na dalaga ng pamilyang Tang, mapang-api at mayabang, pasaway at mapili. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang kamangmangan, kung paano putulin ang ugat ng problema. Baba. Mamatay ka na. Tigilan mo yan. Maka. Yan Ziming. Huwag kayong lalapit. Napalibutan na ang gusaling ito. Pakawalan mo siya. Apakakawalan kita. Aking yan. Anak, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mong saktan ang anak ko. Nga, anak, era ba ang gusto mo? Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Basta pakawalan mo lang ang anak ko. Tang Li, bakit? Umalis ka na sa pamilyang tao. May magmamalasakit pa ba sa'yo ng ganito? Tang Xiaoyu. Sa probinsya, hindi ka na lang nanatili doon ng maayos. Lumabas ka pa para saktan si Tang Li. Pakawalan mo siya agad. Si Aoyu, huwag ka na magulo, ha? Makinig ka, akawalan mo na siya. Ako ang tunay ninyong anak. Pakinggan ninyo. Ano ba mo sinasabi ninyo? Tang Xiaoyu, Kuya Yunxiao, pinapahalagahan mo pa rin ako, di ba? sa wakas ay nahanap ko na si Tang Li. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Basta pakawalan mo lang si Tang Li. Si Tang Li ang umagawang lahat sa akin. Ngayon, isa-isa kayong nag-alala lang sa kanya. Sa akin, puro paninisi at pagmumura lang. Dati, hindi naman kayo. Ganyan sa akin. Kasi dati, hindi pa namin alam ang tunay mong pagkatao. Sige. Kung gayon, hindi na ako magpapanggap ngayon. Basta't handa kayong gumamit ng punyal at isaksak sa inyong mga puso para mapasaya ako. Pakakawalan ko siya. Huwag kang makinig sa kanya. Ang galing. Tang Li, tingnan mo mabuti. Sino sa mga lalaking ito ang handang magbuwis ng buhay para sa'yo? Tang Xiaoyu. Sana tuparin mo ang iyong salita. Pei Yunxiao. Ibig mong sabihin, handa ka ring magbuwis ng buhay para kay Tang Li? Pakiusap. Luluhod kami sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Xiaoyu, luluhod din kami sa'yo. Basta't pakawalan mo si Tang Li. Ako na lang ang saktan mo. Papa, Mama, Deti, kayo ang pinakamahalaga sa inyong reputasyon. Ngayon, para sa babaeng ito, si Tang Li, handa kayong lumuhod at kalimutan ang inyong dangal? Tang Xiaoyu. Pakawalan mo si Tang Li. Handa akong mamatay. Xiaoyu. Dati ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ni Mama. Pero sa totoo lang, napakainggitin mo. At malupit ang iyong mga paan. Nananigarilyo at may tattoo pa. Kung simula pa lang, naging tapat ka na sa amin. At mas naging mapagpisensya ka kay Tang Li. Hindi sana tayo
Bilang isang pamilya, umabot sa ganito. Tang Xiaoyu, gumising ka na. Huwag ka nang magkamali pa. Tang Xiaoyu. Dati, ginawa mo ang lahat para lang mapalugod kami. Itinago mo ang tunay mong pagkatao. Huminto ka na ngayon. May oras pa. Kuya Yin Xiao, ibig mong sabihin, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Ibaba mo muna ang kutsilyo. Huwag mong saktan si Tangli. Mga sinungaling, lahat kayo ay sinungaling. Yan. Tang Xiaoyu. Huwag ka nang magkakabulag pa. Pakawalan mo si Tangli. Kasalanan mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana umabot sa ganito ang lahat ngayon. Pinilit niyo ako. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Xiaoyu. Anong ibig mong sabihin na wala kaming makakatakas? Ano yan? May bomba. Dali, takbo. Mama, Binibining Sheng, ang mga magulang ng nobyo mo ay malubhang nasugatan. Kailangan nila ng operasyon. Pakihintay na lang po ng matiyaga sa labas. Papa. Mama. Gayon lang tayo nakita ulit. Huwag niyo naman po akong iwan. Yan Ziming. Sabi mo sasamahan mo ako. Sabi mo, lagi kang nasa tabi ko. Ali, nasugatan ka. Makining ka, samahan mo akong maggabandeje. Hindi ako alis. Dito lang ako magbabantay sa kanila. Ali, kung hindi mo ipapabandage ang sugat mo, lalala ito. Kapag nagising si Yan Xiuming, malulungkot siya kapag nakita kang sugatan. Makining ka, maggabandeje muna tayo. Tama. Hindi ko sila pwedeng bigyan ng alalahanin. Binibining Sheng, kailangan pa ng dugo ng pasyente mo. Nurse, kunin niyo ang dugo ko. Atay po ba ang dugo nyo? Hindi. Atay pa ang dugo ko. Kunin nyo ang sa akin. Ako rin. Sige, sumama po kayo sa akin. Kumuha kayo ng marami. 400 cc lang po ang pwedeng kunin. Hindi na po pwedeng dagdagan. Aray, aking mahal na anak. Ayos ka na ba? Sobrang nag-alala si mama sayo. Ang Xiaoyu maayos na ba ang kakiramdam mo? Mas maayos na po ako. Mabuti kung ganun. Uminom ka ng sabaw na manok para lumakas ka. Kuya Yin Xiao, wala po talaga akong gana. Ang daming dugo na ibigay sa akin ni ate. Sa kanya na lang po ibigay. Seg. Kung ayaw mo, huwag na. Saan ka ba nagpunta? Paulit-ulit kong sinabi sayo na huwag kang lalayo sa ate mo kahit isang hakbang. Bakit ang tigas ang ulo mo? Ang pamilyang Tang ay nagbigay sa iyo ng marangyang buhay. Inalagaan ka ng 18 taon. Binigyan ka ng pinakamagandang edukasyon. Ngayon, anong masama kung magbigay ka ng dugo kay Tang Xiaoyu? Sa tingin ko, dapat siyang ikulong sa basement. Kapag kailangan ni Xiaoyu ng dugo, saka lang siya ilalabas. Tito, Ita, huwag na po kayong magsalita. Kaya pala laging mahina ang katawan ni Tangli noon, at laging gustong lumayo sa akin. Ngayon, ako rin ay ginagamit na blood bag. Malinaw na noon, gaano kalalim ang sakit na naidulot ko sa kanya. Doktor, kumusta na po ang pamilya ko? Matagumpay ang operasyon. Nailipat na siya sa ordinaryong ward. Magpapahinga lang siya ng ilang panahon at magiging maayos na ang lahat. Tangli, Salamat sa inyo. Mukhang. Hindi pa rin kami mapatawad ni Tangli. Marami talaga kaming pagkukulang sa kanya. Sa pagkakataong ito, salamat kay Yan Xiuming. Ito ang tinatawag na, kung nakaligtas ka sa matinding pagsubo, may magandang kapalaran kang naghihintay.
Ano pa ba ang dapat naming gawin para mapatawad kami ni Tangli? Wala tayong karapatan na tumayo rito. Kasalanan natin ito. Mayroon pa tayong mahalagang bagay na kailangan nating gawin. Halika, tingnan nyo, tingnan nyo. Malinaw na kidnapping yan. Pero pinoprotektahan pa rin nila si Tang Xiaoyu. Nga, grabe ang ugali ng batang yan. Kung patuloy nilang susundin ang lahat ng gusto niya, magdudulot lang yan ng malaking problema sa huli. Sila, balang araw, pagsisisihan din nila yan. Hindi na mahalaga. Basta kasama ko ang pamilya ko. Wala na akong mahihiling pa. Pei Yin Xiao. Napaso ang kamay mo. Anong nangyari? Halika, tingnan ni Lola. Pei Yun Xiao, kahit na mag-isa ka lang sa hotel, pwede ka namang tumawag ng chef para magluto. Bakit ka pa nagluto? Sa panahong ito, si Ali ay walang tigil na nagbabantay sa ospital. Gusto kong magluto ng pagkain para makabawi sa kanya, kaya kailangan kong personal na magluto. Ay, sa kabilang banda, isipin mo, Yun Xiao, sanay ka sa marangyang buhay. Mula pagkabata, sanay ka sa masasarap na pagkain at magagarang damit. Hindi ka pa kailanman nagluko. Ngayon, ingnan mo, para kay Ali, ikaw mismo ang gumawa. Hindi ka ba natakot na mapaso? Sulit ba? Sulit. Pero, ngayon alam na ng lahat sa Kyoto na si Ali ngayon ay ang fiancé ng Crown Prince ng Kyoto. Si Yan Xiuming, hindi ka niya kikitain. Siguro, hindi ka na niya mahal. Tita, kahit hindi ako patawarin ni Ali, kailangan ko pa ring makabawi sa kanya. Lola, paano po kayo nakarating sa Kyoto mula sa city? Nasaktan ko rin si Ali. Nasa bahay ako. Hindi rin ako makatulog. Gusto ko ring humingi ng tawad kay Tangli. Kung gayon, sabay na tayong maghatid ng pagkain sa kanya. Pero, Yun Xiao, sugat ang kamay mo. Ang sugat na ito, hindi kasing sakit ng dinanas ni Pangli. Sasama rin ako. Baka, sa pagkakataong ito, si Tangli, ay patawarin na tayo. Sig. Tara na. Halos kalahating buwan akong nakahiga. Sa wakas ay makakalabas na ako ng ospital. Nga. Salamat sa pag-aalaga ni Sheng Yan. Kaya mabilis tayong gumaling. Ma, dahan-dahan lang kayo. Sabing doktor, kailangan pa ang pahinga. Bakit? Nitong mga nakaraang araw, ang inaalala mo lang ay sina tita at tito. Hindi mo na ako inaalala. Nagagalit ka ba? Sheng Yan, kami ng papa mo ang mauuna. Mamaya na lang kayo bumalik kasama si Xiaoming. Sag. Yan Ziming. Akala ko mas bata ka sa akin. Maliit ba yan o hindi? Paano mo hindi malalaman? Anong pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin ay edad. Mas matanda ka sa aking 2 taon. Pero parang bata ka pa rin. Kasi, gusto kong makasama ka. Magpakailanman. Tangli, Gusto mo ba siyang makita? Wala akong dapat sabihin sa kanya. Tara na. Tangli. Tangli, ipinagluto kita ng wonton. Tikman mo. Kuya. Kuya, masama ang tiyan mo. Ipinagluto kitang wonton. Tikman mo. Eta Tangli, ang wonton na yan ay ako mismo. Ang nagbalot para kay Kuya Yun Xiao magdamag. Paano mo naman? Ang kininang gawang iba? Hindi mo man lang iginalaw. Ang pinaghirapan ng iba, di ba? Kuya, ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Dongshi Xiaopin? Sa halip na gayahin ng iba, mas mabuting bumili ka na lang ng bagong sapatos. Ikaw mismo ang nagbalot. Ito ang unang beses na nagluto ako. Siguro hindi maganda ang itsura ng niluto ko. Kung nawalan ka ng gana, Talagang nakakawalang gana. kung gayon, gagawa ko ulit para sayo. Huwag na. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang nakakawalang gana. Payin Xiao, ang ginagawa mo ay lalo lang nagpapamukha sa'yo na mas masahol ka. Alam mo ba yun? Tangli. Para lang makapagluto si Yun Xiao para sa'yo. Napaso ang kamay niya. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon para makabawi. Sige na. Makabawi? Napaso lang ang daliri ni Pei Yun Xiao. At tatawagin niyo na yan na pagbabawi? Kung gayon, ang lahat ng pinagdaanan ko sa mga taong ito, paano niyo ako babawiin? Ako. Wala kang masabi dahil wala ka talagang masabi. Ang pagbibigay ko sa kanya, walang sinuman ang may karapatang magtanong. Pati na rin siya.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit tawagan mo lang ako at muahin, ayos lang. Natatakot akong tawagan ka. Sasabihin mo, ikaw na ang bahala diyan. Natatakot akong tawagan ka at sasabihin mo, bilang ikalawang binibining pamilyang Tang, wala kang ginagawa buong araw. Hindi mo alam kung paano ayusin ang sarili mo. Patawad. Talaga, pasensya na. Pero hindi mo na rin naman kailangang isipin pa. Dahil wala na akong pakialam, kaya hindi mo na rin kailangan. Napahirapan ang sarili mo ng ganyan. Pakiusap ko sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang silbi. Dati, ako ang nagkamali. Napakabobo ko. Ang pagmamahal na dapat ay sa akin. Nawala ko. Ahli. Pakiusap ko sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Tenga. Hindi ako katulad mo na madaling magbagong damdamin. Na madaling magmahal ng isang tao, at madali ring mawalan ng pagmamahal. Ang pagmamahal mo sa akin ay parang salita lang na madaling sabihin, pero matagal kong kailangan para makalimot. Ang pagmamahal mo ay parang makulay na paputok. Maganda sa simula, pero pagkatapos sumabog, mabilis itong lumamig. Kahit gaano pa ito kaganda, kahit gaano pa ito katingkad, hindi na ito para sa akin. Hindi na ako magiging malamig pa. Pangako ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tenga. Maraming tao sa mundong ito. Mahalin mo na lang ang iba. Pero sa mundong ito, isa lang ang kangli. Ikaw lang ang gusto ko. Huwag mo na akong pilitin. Hindi na kita pipilitin kailanman. Susundin ko lahat ng gusto mo, okay? Sag. Kung gayon, umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Ali, apo ko. Huwag kang umalis, please. Ako si Tang Li. Hindi ako ang apo mo. Tang Zioy. Ali, alam ni Lola na nagkamali siya. Atawarin mo si Lola, please. Ma. Lola. Yan. Ayaw pa rin nilang umalis. Noong huling nagkasakit si matandang ginangtang, nanatili siya sa ospital. Hindi siya nagigising. Ang pamilyang Tang at si Pei Yun Xiao ay nasa labas na. Isang araw at isang gabi na silang nagbabantay. Sabi nila gusto kanilang makita. Dahil si matandang ginangtang, habang walang malay, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan mo. Siguro kung pupuntahan mo siya, baka magising siya. Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa pamilyang Tang. Ali. Anak, pakiusap. Bisitahin mo naman ang lola mo, ha? Anak, kahit na hindi naging mabuti ang lola mo sa'yo, pwede bang isipin mo na lang, matanda na siya, huwag mo na siyang patulan. Puntahan mo siya sa ospital, ha? Baka sakaling magising pa siya. Shengyan, ayos lang. Kung ayaw mo silang makita, palalayasin ko silang gayon din. Hayaan na. Lola ko pa rin naman siya dati. Pupunta na lang ako. Pwede akong pumunta sa ospital. Pero ayoko na kayong makita ulit. Seg. Kung ayaw mo kaming makita, alis na lang kami. Salamat, Ang Li. Sige, gawin mo na. Hi, miss. Saan po ang butika? Bodika, Body ka. Miss Tang, tapos ng trabaho. Ito ang pera mo. Umalis ka na. Tang Li, hindi ko inakala na makakatakas ulit ako mula sa reform school. Ngayon, sisirain ko ang reputasyon mo. Tangli, ang apo ko. Dumating ka. Binigo ko po kayo, Lola. Ako po ang inyong tunay na apo. Tang Xiaoyi. Xiaoyu, ikaw. Tumakas ka sa reformatory school. Kasi, Lola, bumalik ako rito. Para lang bisitahin kayo. Matandang hukluban, ipapadala na kita sa kabilang buhay. May pumapatay. Lola,
Siya talaga. Nakita ko mismo. Siya ang sumakal sa matanda. Ikaw ay pinaghihinalaang nagtangkang pumatay. Arestuhin ka namin ngayon. Para sa investigasyon. Pagkatangkang pumatay, Ali, ano ba talaga ang nangyayari? Nakita ko mismo na siya. Ang sumakal sa matanda. Ang matanda ay nasa emergency room ngayon. Ali, bakit mo ginawa yan? Hindi ako. Sabi ko na hindi. Tito. Kahit na may nagawa kaming mali sa'yo, pero, sa loob ng maraming taon, kami ang nagmamakaawa sa'yo. Huwag kang masyadong sumobra. Ali, lola mo yan. Aano mo nagawa yan? Kayo ang nagmamakaawa sa akin na pumunta sa ospital. Kailangan ko bang gawin yan? Kung may mangyaring masama sa lola mo, maniwala ka man o hindi, sasampahan ka namin ng kasong pagpatay. Sasampahan ka namin ng kasong pagpatay. Tito, Ita, sabi ng pulis, si Ali ay suspect lang. Dinala lang siya para tanungin. Hindi nila sinabing siya ang tunay na salarin. Hindi ko itinulak si Tang Liaoyu sa tubig. Hindi ikaw ang nagtulak. Ibig sabihin, siya mismo ang kumalon. Tama. Walang galang. Sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Tang, naglakas loob ka pa ring magsinungaling. Mag-sorry ka na. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa ICU si Xiaoyu. At hanggang ngayon ay walang malay pa rin. Ako ang nagpagaling sa sugat at nakalimot sa sakit. Pero umasa pa rin ako sa tiwala ninyo. Nakakatawa talaga. Sasama ako sa inyo para sa investigasyon. Ali, Ma, Tito, Tita. Pakikiramay po. Bakit kayo umiiyak? Hindi pa tayong pasyente. Ano? Hindi patay si Lola? Ha? ano? Kakalabas ko lang ng pasyente. Umiyak na agad kayo. Hindi nyo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Salamat sa Diyos. Buhay pa si Lola. Masyado lang kaming emosyonal kanina. Mali ang pagkakaintindi namin kay Tangli. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Mga Ginoo at Ginang. Bagamat nailigtas si matandang Ginang Tang, ang suspect na si Tangli ay may kasong tangkang pagpatay. Sasampahan namin siya ng kaso ayon sa batas. Pulis, ampon namin siya. Nag-away lang kami, kaya niya kami gustong paghigantihan. Nga, kung siya talaga ang may sala, pakisabi sa kanya. Hindi kami galit sa kanya. Sana lang ay magmuni-muni siya ng maayos doon. Di ba, Iyon Xiao? Hindi pwede. Kung malalaman nila na ako ang may kagagawan kay Lola, lahat ng ito ay isang panloloko. Papatayin nila tayo. Kailangan kong tumakas agad. Nasaan ang anak ko? Saan niyo itinago ang anak ko? Si Tangli ay pinaghihinalaang. Umatay sa kanyang lola. Ngayon, dinala na siya para imbestigahan. Nagsisinungaling ka. Paano naman makakapatay ang anak ko? Sigurado akong binibintang nyo lang siya. Pei Yung Qiao, kung hindi siya pinaniniwalaan ng iba, okay lang. Pero hahayaan mo lang siyang dalhin? Hindi ba't ipinagmamalaki mong mahal na mahal mo siya? Ang mga bagay sa pagitan namin ni Tangli. Hindi mo pa rin dapat nakialaman. Ikaw ngayon. Marian. Nakuha na namin ang CCTV footage ng ospital. Pakitingnan po. Tangli, hindi mo inakala na nakatakas ako ulit mula sa reformatory, di ba? Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang reputasyon mo. Ano? Si Xiaoyu pala ang salarin. Ibig sabihin, mali na naman ang pagkakaintindi natin kay Xiaoli. Nagkamali ba talaga tayo sa kanya? Hello, sir. Si Miss Xiaoyu mula sa nakatakas mula sa reformatory school. At isinumbong niya si Binibining Tangli sa pulis. Tang Xiaoyu, Dapat pala noon pa lang. Ipinadala na natin siya sa kulungan. Kung hindi, hindi sana payo. Ngayon, lahat ay nahulog sa kanyang patibong. ngayon, pumunta tayo agad sa istasyon ng pulisya para magpatotoo para kay Xiaoli. Tara na. Nga walang hiya. Hindi kayo karapat-dapat makita siya. Ang pamilyang Tang ay talagang walang kwenta. Paulit-ulit ninyong sinasaktan ang aking anak. Dati, ang aking anak ay labis na nagdusa sa inyong bahay. Ibabalik ko sa inyo ang lahat ng iyon. Pamilyang Tang, maghanda kayo. Maghandang sasakyan. Yuwiang Yong Madam. Opo. Bakit kayo nandito? Sinusundo kita, Pawi. Susunduin ako, Pawi? Sabi nila, sinubukan ko raw pumatay. At idedemanda nila ako. Paano ko naman magagawang saktan ang isang pasyente? Alam ko, hindi patay si matandang Ginang Tang. Yan. Huwag kang matako. Nahuli na ni Papa ang salarin.
Si Tang Xiaoyue ang nagpaparatang sa'yo. Sa loob ng 3 araw, may paglilitis. Pwede kang pumunta para ituro siya. Pupunta ka ba? Sasama ako sa'yo. Ang lahat sa pagitan namin ni Tang Xiaoyu, dapat na ring tapusin. Pagpapasya sa kasong ito. Lahat tumayo. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ang akusadong si Tang Xiaoyue. Nahatulan sa kasong sadyang pagpatay. At pambubuli sa biktima na si Tang Li sa campus. Sa pinagsamang mga kaso, siya ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. At habambuhay na pagtanggal ng karapatang pampulitika. Mama, alam ko na ang pagkakamali ko. Ako ang tunay ninyong anak. Talaga bang matitiis niyo akong makulong? Kuya Yun Xiao, pakiusap, bigyan mo akong pagkakataong magbago. Ayoko talagang makulong. Mag-isi-isip ka nga. Dalhin siya. Mama, Papa, Kuya Yun Xiao, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Yan Ziming. Tapos na ang lahat. Tara na. Ahli. Tang Li, si Tang Xiaoyu ay nakatanggap na ng kanyang kapausahan. Nakakulong na siya. Hindi mo pa rin ba ako maapatawad? Tang Li, alam ni Mama na nagkamali siya. Patawarin mo ako. Hindi hinihingi ni Mama ang iyong kapatawaran. Pero, naghanda kami ng bagong kwarto para sa iyo sa bahay. Sa aparador, nandoon pa rin ang paborito mong damit. Kung nami-miss mo ang bahay, pwede ka bang bumalik at bisitahin si Mama paminsan-minsan? Nga, Tang Li, ang lahat ng paghihirap na dinanas mo sa loob ng maraming taon, alam na rin namin ni Papa ngayon. Pero, magkasama kayo, sa loob ng 18 taon, anuman ang mangyari. Hindi dapat maputol ang ugnayang ito, di ba? Wala na akong kinalaman. Sa pamilyang Tang ninyo, magkakaroon akong bagong pamilya. Bagong gamahal sa buhay. Huwag niyo na akong guluhin. Dahil sa pagpapalaki ninyo kay Shengyan, hindi ko kayo sasaktan. Pero, ang pamilyang Tang ninyo, hanggang dito na lang. Ang Li, alam na ni Mama na nagkamali siya. Pakiusap. Simula nang bumalik si Yun Xiao mula sa korte, palagi na lang siyang nasa bar. Yun Xiao, hindi pa gumagaling ang sakit ng tiyan mo. Kung masisira mo pa ang katawan mo sa pag-inom, paano mo pahihingin ang tawad ni Ali? Nainig ko na si Ali ay magkakaroon ng sarili niyang art exhibit. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Tama. Hindi pa ako pinapatawad ni Ali. Kailangan ko siyang hanapin. Wow! Hindi ba yan si Yan Shuming, ang young master ng pamilyang yan sa Kyoto? Ang magandang babae, sa tabi niya, ay tila ang kanyang matagal nang hinahanap. Na fiance, di ba? Ang personal art exhibit na ito ay inihanda ni Yan Xiuming para sa kanyang fiance. Hindi ko akalain na si Ali ay magiging ganito kabrilyante. Nga. Maganda si Ali. At magaling pa sa pagpipinta. Dati. Bakit hindi natin napansin ang kanyang galing? Nga. Alam ko dati na marunong magginta si Ali. Pero hindi ko akalain na ganito siya kagaling. Mga kaibigan, ngayon, lahat ng ipinintang obra na ipinapakita sa art exhibit. Kung nagustuhan ninyo, maari ninyo itong bilhin. Sa tingin ko, ordinaryo lang naman ang mga painting na yan. Para lang yan sa prinsip, para pasayahin ang kanyang fayan. Ganoon lang yon. Ipaliwanag ko lang sa inyo. Hindi ang pagbili ang mahalaga. Ang mahalaga ay, sana ay magbigay ito sa inyo ng kakaibang pakiramdam. Kung bibilhin natin ang mga painting ni Ali, hindi ba't mababawasan ang galit niya? Dati, hindi namin siya pinapayagang magpinta. Hindi namin siya naiintindihan. Ngayon, kailangan natin siyang suportahan. Tama, kailangan nating suportahan si Ali. Gusto kong bilhin lahat ng painting. Gusto rin naming bumili. Gusto ko ring bumili. Ali, Yung Master Pei, hindi ba't nagkamali ka ng pagkakakilala? Siya ang fiancé ko, si Shengyan. fiance mo. Pumayag ba ako? Pei Yung Qiao. Gayon ang kanyang solo art exhibit. Huwag mo akong pilitin na saktan ka dito. Tama na, Painziao. Maraming beses ko nang sinabi sa'yo, may bago na akong pamilya ngayon. Ang bago kong minamahal. Huwag mo na akong guluhin pa. Ali. Sinubukan kitang kalimutan, pero nalaman kong hindi ko kaya. Dati, sinabi mong hindi ko naiintindihan ang mga pinta mo. Hindi ba? Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang mga pintang ito ay tungkol sa iyo, ang iyong mga iniisip at inaasahan, ang iyong mga pangarap para sa hinaharap. Tama ba? Napakasama naman.
Meron na akong taong nakakaintindi sa aking gayon. Ali. Galit ka sa akin, hindi ba? Galit ka dahil hindi kita pinansin. Galit ka dahil hindi ko inalagaan ang damdamin mo. Babaguhin ko ang lahat ng ito. Patawarin mo ako, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nga, Ali. Sa panahong wala ka sa tabi namin. Hindi lang si Pei Yun Xiao ang nalugmo. Ami rin. Kung wala ka sa buhay namin, pakiramdam ni Mama, walang saysay ang lahat. Hindi ka ba pwedeng huwag iwan si Mama? Bumalik ka sa tabi ni Mama. Sige na. Tama. Ali, dati kasi. Hindi maganda ang ginawa ni Papa. Ang dami kong pagiging makitid ang isip. At lagi pa kitang pinagdududahan. Kaya, ngayon, bigyan mo ang Papa ng pagkakataong magbago. Hindi ba? Tangli. Kung galit ka sa akin, sige, murahin mo ako. Pero pwede mo ba akong bigyan ulit ng isa pang pagkakataon? Teka, ano bang nangyayari ngayon? Hindi ba siya ang dalaga ng pamilyang Shen? Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa pamilyang Tang at pamilyang Pei ng City? Nabalitaan ko na nawala si Binibining Sheng noong bata pa siya, at inampon siya ng pamilyang Tang. Ang panggalan niya ay Tang Li, at ang tagapagmana ng pamilyang Pei, si Pei Yun Xiao, ay magkababata sila. Pero, ang pamilyang Tang at si Pei Yun Xiao ay nabulag, at nagkasala sa kanya. Gayon, nahanap na niya ang kanyang tunay na mga magulang, at ang kanyang fiance, kaya sila ay nagmamadaling humingi ng tawad. Hindi ko alam kung si Binibining Sheng ay magpapatawad sa kanila. Tenga, tapos ka na bang aminin ang mga pagkakamali mo? Tangli. Pinatawad mo na ako. Patawad? Dahil nandito na rin lang ang lahat ngayon. Linawin ko na ang lahat. Hindi ko kayo mapapatawad. Tangli. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Huwag mo siyang hawakan. Tenga, naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin? Sabi mo, ang pakikitungo mo kay Tang Ziao at sa mga party ay pakitang tao lang. At sana maintindihan kita. Tangli. Naghanda ako ng kwarto para sa'yo sa itaas. Doon ka na lang magginta, okay? Niloloko lang tayo ni Tang Xiaoyu noon. Tenga, isa kang matanda na may sariling pag-isip. Hindi mo ba nakita ang kanyang mahinang pag-arte? Hindi mo ba ito makilala? Pero ayos lang, alam ko. Wala ka talagang pagmamahal sa akin sa puso mo. Wala. Ikaw lang ang meron ako sa buong mundo. Hindi ko kayang mawala ka. Tenga, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Umalis ka sa buhay ko. Tara na. Sandali. Hindi ako naniniwala na ang damdamin ng isang tao ay basta na lang mawawala. Sigurado akong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Di ba? Tenga, tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Ali. Ikaw ang pinakamamahal ko. Paano mo nagawang basta na lang? Magkaroon ng ibang fiance? Siya ba? Siya ba ang kumilit sa'yo? Tayon Xiao, tama na. Dati, mahal na mahal kita. Sa bawat pagising ko, ikaw lang ang sinusunod ko. Pero ikaw, ginawa mo akong blood bag. Anong karapatan mong tanungin ako? Tara na. Pakiusap. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, please. Tenga, tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Pakiusap, bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Ali. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Umalis ka. Ano bang meron siya na wala ako? Mas magaling siya sa lahat ng bagay kaysa sayo. Kapag kasama ko siya, pwede akong maging sarili ko. Mabuhay para sa sarili ko. Ali. Yun Xiao, bilisan mo, habulin mo siya. Huwag mong hayaang sumama si Ali sa ibang lalaki. Tita. Huwag na nating pilitin pa si Ali. Natatakot akong kuluyan na siyang magsawa sa akin. Ay naku. Kung ganoon, Yun Xiao, ano ang masasabi mo? Ano na ang gagawin natin ngayon? Hayaan na. Ayoko na siyang guluhin pa. Halika. Takpan mo yan. Alam ng tiyo at tiya ang tungkol sa art exhibit ngayon. Kaya pinapunta nila ako para samahan ka. Yan Ziming. Hindi ka ba magagalit? Ang tagal mong pinaghandaan ang art exhibit para sa akin. Pero nasira lang.
Hindi naman ako galit. Pero curious ako. Paano mo nalaman na ganito ako kagaling? Naku, nadulas lang ako sa sinabi ko. No. Gayon, dahil sa ginawa ni Pei Yunziao, alam ng lahat na ikaw ang kabit ko. Ako? Ako ang kabit mo? Sa totoo lang, ako ang third part. Kung ganoon, Miss Sheng. Kaya mo ba akong buhayin bilang third party mo? Ang mahal mo ba? Subukan mo. Binigyan na kita ng pagkakataong tumakas. Bakit kailangan mo pang pumasok dito? Yan Ziming. Sheng Yan. Alam mo sa sarili mo kung lasing ka o hindi. Alam mo yan sa puso mo. Gising na ang prinsesa ko. Bakit? Kinama mo ako kagabi. Gusto mong tumakas sa responsibilidad? Ako. Hindi ko ginawa. Bitawan mo muna ako. Signa, hindi na kita asarin. Ipagluluro kita. Bumaba ka pagkatapos mong magayos. Ha? Paano ko nakama si Yan Ziming? Ay, nasan ang damit ko? Ay naku, tulong! Banso. Bakit kayo nandito? Ikaw pa ang magtatanong. Nahanap mo na si Sheng Yan. Hindi mo pa rin siya dinala pauwi. Gusto kong makita. Ano na ang itsura niya ngayon? Nga, kuya, mataba ba ang hipag ko? O payat, mas maganda ba siya sa akin? Magpadala ka na ng litrato para makita namin. Hindi ko akalain. Kayong mga kabataan, ang dami ninyong kalokohan. Tita, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Hindi na kailangan ng paliwanag. Diretso na kitang bibigyan ng 5 milyon. Ano ba yung ginagawa mo? Sheng Yan. Bibigyan kita ng 5 milyon. Huwag mong iwan ang anak ko. Hindi ba't gusto mo akong palisin? Ang anak ko, ngayon lang siya nagkagusto uli. Ano ang dapat kong gawin? Para manatili ka. Ako. Ako na ang bahala sa intensyon mo para sa kanya. Ang biglaang pagdating ninyong gayon ay nakagulat sa kanya. Akyat muna kami. Si. Miss Sheng, sinamantala mo ako. Ngayon, niligtas na naman kita sa harap ng nanay ko. Paano mo ako babayaran? Babayaran kita. Paano mo ako babayaran? Bibilhan kitang bagong damit. At ililibre kitang hapunan. Miss Sheng, sa tingin mo ba kailangan ko pa yung pera mo? Nakita mo naman, nagmamadali ang pamilya ko na magpakasal ako. Kung sakaling, makita ito nung kakadete ko, ano ang gagawin ko? Paano nang gayon? Magpakasal. Akala ko noon, hindi na ako magpapakasal sa buhay na to. Pero hindi ko inakala. Nabigla akong magpapakasal kay Yan Ziming. Kahit napek ang kasal. Pinapangako ko sa'yo. Bakit mo kinuha ang Mariega certificate ko? Kinasal na tayo. Bakit? Akala mo hindi ko kayang gawin to? Akala ko kasi napaka-cold mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako magpo-post sa social media. Ipapahayag ko pa sa buong mundo ang pagmamahal ko sa'yo. Magpo-propose ako sa'yo. Bibigyan kita ng sarili mong kasal. Tito, tira. Tsuming, upo. Tito, tira. Kami ni Yan Yan ay kasal na. Ngayon, inayos na namin ang kasal.
Mabuti. Ang yanyan ko ay napakaraming pinagdaanan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may magmamahal na sa kanya. Pero, ang mga taong nanakit kay Yanyan, hindi ko sila palalambasin. Dati, paano nila trinato si Yanyan noon? Susuklian ko ang lahat ng double. Kung gayon kayo po, ano ang plano ninyong gawin? Tayo, ganito. Yun Xiao, magandang balita. Pinatawad na tayo ng mga tunay na magulang ni Ali. Sabi nila, sa makalawa ang kaawan ni Ali. Inimbitahan nila tayong pumunta. Tingnan mo ng mabuti. Pagdating ng araw, kasama ang mga magulang ni Ali. Sa tabi, tutulungan nila tayong makipag-ayos. Tiyak na patatawarin tayo ni Ali. Talaga po, Totoo, si Ginang Sheng, mismo ang kumontak sa atin. Hindi niya tayo lolokohin. Mag-ayos ka na agad. Pupunta tayo para tulungan si Ali. Pumili ng regalo. Tito, Ita, sigurado po ba kayo na ito ang lugar ng kaarawan ni Ali? Ito ang address ng pamilyang Sheng. Walang problema. Dito lang tayo maghihintay. Pagdating ng pamilyang Sheng, sasama tayo sa kanila para makita si Ali. Ikaw bay, tingnan mo, baka patawarin ka na ni Tangli. Sobrang kinakabahan ako. Siguro nga. Tara, pasok na tayo. Tara. Ito ba ang lugar ng kasal? Siguro nga, may ikakasal dito sa villa. Hindi ko lang inakala na ang lugar ng kasal na ito ay napakaganda ng pagkakadisenyo. Nga, Yun Xiao, kapag pinatawad na tayo ni Tangli, pwede ka ring mag-set up ng proposal dito. Tama, sa panahong iyon, pupunta tayo ng maaga para tanungin kung sino ang wedding planner. Lola. Ang kasal na ito ay dinisenyo mismo. Ang isang pintor. Walang wedding planner. Pintor, Opo. May contact number ba kayo ng pintor na ito? Sa hinaharap, kapag magpo-propose kami, gusto rin naming humingi ng tulong sa kanya para mag-design. Sa tingin ko, hindi pwede. Ang pintor na ito ay may mataas na posisyon. kung gayon, sino ba talaga ito? Ayaw kumita kahit may pera. Siya ang dalaga ng pamilyang Sheng. Si Binibining Sheng yan. Anong sabi mo? Ang sabi ko, si Binibining Sheng yan ang pintor. At saka, ang pamilyang yan ng Kyoto, mula sa Shiyu Mountain Villa, na pag-ari ni Yan Siming, ay hindi kailanman binuksan sa publiko. Kaya, nagkakatugma na ang lahat. Kung tutusin, ang Shiyu Mountain Villa na yan ay isang lihim na mansyon na naiwan pa noong dinastyang Qing. Sabi-sabi, ang may-ari nito ay napakahiwaga. At saka, hindi rin sila basta-basta kumatanggap ng mga dayuhan. Hindi ko akalain na ang kasalukuyang may-ari ng mansyon ay si Yan Xiuming pala. Kasal. Pintor. Yan Xiuming. Hindi ito tama. Hanapin niyo si Yan Xiuming para sa akin. May kailangan ka ba sa akin, yung Master Pay? Yan Xiuming. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba karawan ni Ali ngayon? Bakit may kasalan dito? Bakit si Ali ang wedding planner? Anong masamang balak ang magagawa ko? Ikaw naman. Hindi ka pa rin tumitigil. Sinira mo ang art exhibit niya. Gayon, tadi sa kasal ko pupunta ka pa rin? Para manggulo? Ang kasal mo? Kasal mo kanino? Sabihin mo. Kasal mo kanino? Sino ang bride? Sabihin mo. Ako ang bride. Ako ang bride. Ako ang bride ni Yan Ziming. Ari, anong sinasabi mo? Sinasabi ko. Ako ang bride ni Yan Ziming. Ari, huwag ka nang magbiro. Ang ganitong biro, hindi nakakatawa. Huwag mo akong kakutin. Pena. Hindi ko alam kung saan mo narinig. Napatatawarin kita, kaya ulitin ko ulit. Hinding-hindi kita patatawarin. Ari, kaya mo ba talagang kalimutan ang pagmamahalan natin? Kaya mo bang kalimutan ang isang tao na minahal mo mula pagkabata?
Ari, Kuya Yun Xiao. karawan mo ngayon. Regalo ko para sa karawan mo. Salamat, Kuya Yun Xiao. Ito ang unang beses na nakatanggap akong regalo sa karawan. Sa mga nakaraang araw, nasaktan talaga ako, pero ayos na ang lahat. Ngayon, may sarili na akong mga magulang. At si Yan Ziming. Masaya ako. Nagkamali ako noon. Sobrang nasaktan kita, pero ipinapangako ko sa'yo, sa buhay ko, hindi na kita sasaktan uli. Huli na ang lahat. May mahal na akong iba. Yan Ziming, sobrang nagpapasalamat ako na muli kang dumating sa buhay ko. Salamat sa nakaraang 18 taon. Hindi ka sumuko sa paghahanap sa akin. Salamat sa patuloy mong pagiging kasama ko. Sa mga nakaraang araw, nabuhay ako sa dilim. Hindi ko pinansin ang damdamin mo. Ngayon, gusto kong sabihin, Yan Ziming, masaya akong maging asawa mo. Binibining Sheng. Masaya rin ako na maging asawa mo. Ito pala, ang kakiramdam ng pagpatay sa pag-ibig. Kaya pala, sa nakalipas na 18 taon, si Tang Li ay namuhay ng ganito. Ngayon, tungkol naman kay Tang Li. Siya na ngayon ang dalaga ng pamilyang Sheng. Ang batang ginang ng pamilyang yan. Sa mata ng lahat, isang hinahangaang pintor. Pero, dito sa atin, dati ay itinuring lang natin siyang isang reserbang dugo. Kung ako ang nasa posisyon niya. Alaga, hindi ko dapat ginawa sa kanya yon. Nga. Bitawan mo na siya. Huwag mo nang guluhin si Tang Li. Taos puso nating hilingin ang kanyang kaligayahan. Pagpalain siya. Ang babaeng pakakasalan ko sana. Nagkakasal na sa iba. MRP, ibibigay mo pa ba ang regalo mo kay Miss Tang? Ibibigay mo pa ba? Ituring mo na lang yan na bigay ko sa kanyang dote. Ako, si Tang Li, ay pumapayag na pakasalan si Yan Ziming habang buhay upang maging asawa niya. Yun Xiao. Ayos ka lang ba? Nanay, uminom po kayong tsa. Tae. Uminom po kayong sa. Ito ang aming kamilyang yan. Ang aming minanang jade bracelet. Ngayon, ipapasa ko ito sa'yo. Yan. Halika. Napakahalaga po nito. Isushoot ko sa'yo, anak. Ang ganda. Maputi rin siya yan. Kaya bagay na bagay sa kanya. Bilisan mo, tumayo ka na. Napakahalaga po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Ino, para lang ito sa mga manugang ng pamilyang yan. Ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilyang yan. Tanggapin mo na. Kung hindi, maghihinala sina nanay at tatay sa atin. Sige na nga po, tatanggapin ko na po. Tama yan. Magandang araw po. May mahalaga po kaming kailangan. Kailangan naming makita si Ali. Aki-abiso po sa kanya. Bilisan mo, bilisan mo. Ang aming ginang ay si Sheng Yan. Hindi siya si Ali. Ali, malapit na siyang mamatay si Pei Yun Xiao. Pakiusap naman. Pakiusap, puntahan mo na siya. Nga, Ali. Ali, Malapit na siyang mamatay si Pei Yun Xiao. Pakiusap naman. Pakiusap, puntahan mo na siya.
Anong nangyari sa kanya? Sabi ng doktor. Nasa huling yugto na ang cancer sa tiyan ni Pei Yong Xiao. Hindi na siya matatagalan. Kung may mga hiling pa siyang hindi natutupad, dapat niyang gawin agad. Ali, hindi ka namin niloloko ngayon. Ang sakit sa tiyan ni Pei Yun Xiao, daladala na niya yan mula pagkabata, dagdag pa sa mga nakaraang araw. Sobrang busi sa trabaho, hindi siya kumakain na maayos, at sobrang bigat ng pressure na dinadala niya. Kaya, Ali, sabi niya, marami siyang gustong sabihin sa'yo. Pero sabi ng doktor, hindi stable ang oras na siya'y gising. Pangalawang ginang, bakit bigla na naman kayo nag-iisip magluto ng wonton? Mahina ang tiyan ni Kuya Pei Yun Xiao. Gusto ko lang siyang lutuan ng pagkain. Tulungan mo siyang alagaan ang tiyan niya. Kung hindi, marami siyang pagdadaanan sa hinaharap. Yan. Hihintayin kita sa labas. Tena. Siguro tadhana na talaga. Nakalaan tayong magtapos sa trahedya. Gising ka na? Sabing doktor, may stage 4 stomach cancer ka. Wala ka ng ganong oras. Meron ka pa bang huling-hiling? Sabihin mo, makikinig ako. Ali, kung mabubuhay pa ako, mapapatawad mo ba ako? Ali, mapapatawad mo ba ako? Hindi. Kung sana lang, pwede pang bumalik ang lahat. Ang pinakamalaking pagsisisi ko, si Pei Yun Xiao, ay hindi ko nasamahan si Tang Li, na maging masaya habang buhay. Yan. Umuwi na tayo. Sykes, papunta na. Kung nalilito ka at nasa dilim, huwag kang matakot, lumingon ka lang, dahil ang iyong buong mundo ay nakatayo sa likod mo.